Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, inilahad ni Jesus ang talinghagang ito sa mga tao. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang taong naghasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Isang gabi, samantalang natutulog ang mga tao, dumating ang kanyang kaaway at naghasik ng masasamang damo sa triguhan. Nang tumubo ang trigo at magkauhay, lumitaw rin ang masasamang damo. Kaya't lumapit ang mga alipin sa puno ng sambahayan at sinabi rito, "Hindi po ba mabuting binhi ang inihasik ninyo sa inyong bukid? Bakit po may damo ngayon?" Sumagot siya, "Isang kaaway ang may kagagawan nito." Tinanong siya ng mga utusan, "Bubunutin po ba namin ang mga iyon?" "Wag," sagot niya. "Baka mabunot pati trigo. Hayaan na ninyong lumago kapwa hanggang sa anihan. Pag-aani, sasabihin ko sa mga tagapag-ani, tipunin muna ninyo ang mga damo at inyong pagbigkis-bigkisin upang sunugin. At ang trigo'y inyong tipunin sa aking kamalig." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang gabi sa inyong lahat. Tayo po ay nasa ika-16 na linggo sa karaniwang panahon at nagpapatuloy tayo sa pakikinig sa mga talinghaga na ginagamit ng ating Panginoong Hesukristo upang ipaliwanag ang paghahari ng Diyos o ang kaharian ng Diyos. Kung alalahanin niyo po, nung nakalipas na linggo, ang sinabi niya, ang paghahari ng Diyos ay katulad ng isang naghahasik ng binhi, no? Nagsasaboy ng binhi, at sinasabi doon, mayroong mga binhing nahulog sa batuhan, sa daanan, sa dawagan. At mayroon ding nahulog sa isang matabang lupa, at dito ay tumubo at nagkauhay ng tig 100, tig 60, at tig 30. Kaya ito yung paghahari ng Diyos ay sinasabi sa atin ng biyaya ng Diyos ay talagang pag nagsaboy, lahat makakatanggap. Nakadepende na nga lang yan sa kalooban ng tumatanggap. Kung ito ba ay magbubunga, o kung ito ba ay panandalian lang, o kung ito ay hindi tatagal at mamamatay agad. Ang salita ng Diyos ang siyang nagbibigay ng buhay sa atin. Okay po tayo doon? Hello? Kaya ngayon, hindi man panibago, pero may kaugnayan din tungkol pa rin sa pagtatanim na ginagamit ni Jesus. Siguro, no, sadyang napakaraming tao kasi talaga ang nakikinig sa kanya ng mga ordinaryong mamamayan. Kasi yung mga matatalino, no, na pinagpapahayagan ng mabuting balita, hirap silang unawain ang mga ganitong pagpapaliwanag. Pero kung sa mga ordinaryong tao na nagtatrabaho sa mga gawain, na kapag sila ay may nakitang butil, maaalala nila, ito yung salita ng Diyos. Pag nagtanim sila sa kanilang bukiran, ito yung sanlibutan.
Ganito yung paghahari ng Diyos. Kaya ngayon, sa paggamit niya ng isang talinghaga ulit, ang sabi dito, no? Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang taong naghasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. So yung naghasik, walang iba kundi ang Diyos. Ang binhi ay ang mabuting balita. Ang bukid, ang sanlibutan. So, ang inihasik ng Diyos, mabuti. Lahat ng ginawa ng Diyos, mabuti. Alalahanin niyo ulit, kahit sa aklat ng Genesis, lahat ay mabuti. Tingnan niyo nga yung katabi ninyo. Sabihin niyo nga sa katabi ninyo, mabuti ka. Sa umpisa pa lang, ha? Sa sinapupunan pa lang, habang nasa loob ka pa lang ng tiyan, mabuti ka. Hindi ko alam kung ano nangyari, no? Kasi nga, sabi dito, isang gabi, habang siya ay natutulog, dumating din ang kaaway. Sino ang kaaway? Demonyo. Naghasik din ng masamang damo. Kaya ito yung sumasagot sa mga tanong na bakit may masasamang tao sa mundo? O kaya naman, bakit hinahayaan ng Diyos na mabuhay ang masasamang tao? May Diyos ba talaga? Ganyan namang nagiging tanong natin kasi nga hindi natin maunawaan bakit mayroong mga taong gumagawa ng masama sa kanyang kapwa. Bakit mayroong mga taong na, alam mo yun, parang nakakatulog sila kahit sila ay gumawa ng pagkasinungalingan o ng pagnanakaw. Nitong nakalipas na araw, talagang pag nababasa mo sa social media yung galit ng mga tao, bukod sa mga hearing, yung bang, di ba, may mga rider na sinaksak, pinatay, mga naghahanap buhay, mga lumalaban ng patas, tapos sasaksakin lang bigla at mamamatay. Talagang mapapaisip ka, bakit pinapayagan ng Diyos na mangyari ito? Diba? Pwede rin natin isipin, pwede rin natin sanang pagbalingan. Tingnan nyo nga ulit yung katabi ninyo. Sige, tingnan nyo lang. Bakit tiniyaan ng Diyos na mabuhay pa yung katabi ninyo? Pwede yun, di ba? Minsan kasi, ang bilis nating umatol o manghusga na yan, hindi dapat mabuhay yan. Di ba? Wala sa atin ang paghatol eh. Sabi nga sa unang pagbasa, sa aklat ng karunungan, ang lahat ay binibigyan niya ng pagkakataong magsisi. Sa atin ding Salmon Tugunan, ang sinabi rin, ang poon ay mabuti sa lahat ng nagsisisi. So, bakit hinahayaan ng Diyos na mabuhay pa itong mga magnanakaw sa lipunan? Bakit hinahayaan ng Diyos na mabuhay pa yung nanloko sa'yo, nanakit sa'yo? Ano ba? Mas gusto ba ng Diyos ang mga yan? Tandaan niyo po, nung sinasabi ng mga alipin doon sa may-ari na kung pwede, bunutin na natin yung damo. Ang sinabi, wag muna. Hayaan ninyo. Hindi dahil para sa kanila, kundi para sa mga mabubuting binhi. Na kapag binunot, baka ito ang madamay. Pwede rin natin isipin na sana nga, no? Sana nawala na lang sila. Sana mabubuti na lang talaga. Pero lahat ay binibigyan ng Diyos ng pagkakataong magdesisyon at pumili. Mabubuti naman ang lahat ng nilikha ng Diyos. Lalo tigit ang tao, mabubuti.
Kaya lang, sadyang yung demonyo ay hindi tumitigil na ang tao ay gawing masama. Hindi rin sinasaklawan ng Diyos ang desisyon natin. Yung kalayaan natin pumili ng mabuti at tama, hindi yan inaalis sa atin. Kaya sikapin natin, no, habang tayo ay nagtatanong na bakit may masasamang tao sa mundo? Bakit dumadami sila? Hindi kasi ito yung sinasabi na balanse, 10 ang mabuti, 10 ang masama. Hindi ito ganun eh. Kailangan mas marami ang magdesisyong maging mabuti at kumonte o kung hindi man mawala, kumonte ang gumagawa ng masama. Ngayon, gising tayo. Ito ay isang pagkakataon na ibinibigay ng Diyos na ayusin pa natin ang ating mga buhay. Di natin alam bukas kung pagtulog natin mamaya, hindi na tayo sisikatan ng araw. Pero kung sakaling sikatan pa tayo ng araw, salamat sa Diyos, ibig sabihin, panibagong pagkakataon para piliin natin maging mabuti. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, kaya mong maging mabuti. Huwag tayong patokso, kasi talagang, di ba, kung sino yung magnanakaw, sila yung maganda ang buhay. Kung sino yung gumagawa ng masama sa kapwa, nanloloko, sila ang mas maayos sa buhay. Huwag tayong patukso. Kasi pagdating ng araw, ang sabi rin naman, no, sa katapusan, ihihiwalay ang mga masasama sa mabubuti. Sana, nawa, ipahintulot ng Diyos na mapabilang tayo sa mabubuti. Amen. Thank you.